Yan na isang magandang gabi mga kababayan. Ayan, maganda yung pag-uusapan natin ngayon. Ayan yung press conference ni Senator Bungo dahil alam niya na papunta na sa kanya yung panggigipit ng administrasyon sa kanya. Kaya ito yung pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, ayan mga kababayan, ayan, please like, share, at pakisubscribe naman sa ating munting channel. Ayan, sabay-sabay natin na panoorin itong video ni Senator Bungo. Ayan, kasi ang inisip ko nila si Senator Bungo yung tatakbong vice presidential race ng 2028. Ayan, ni BP Sara. Kaya talagang lahat ng mga malalapit sa mga Duterte, ayan, unti-unti na nilang ginigiba. Wala na, panunurin natin mga boss. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya, sabihin niyo yung totoo. Kasi biglang nalihis yung objective dito. Ang tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya. Talaga malapit na eh. Lumalabas naman eh. Yan ang hanapin ninyo, panagutin nyo, kasuhan nyo. Eh ngayon, bakit kayo atras? Ang layo eh. Ang layo ng inatrasan nyo, parang cover up na ang nangyayari. Tumbukin ninyo yung mastermind. Ang issue dito yung flood control at yung mga ghost projects. Bakit aatras ka ngayon? Kaya ako nananawagan sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng totoo. Wala kayong dapat itago. Correct. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag-i-involve sa any government transactions. Hindi po ako nakikialam dyan. Wala pong makakapagturo na may kinausap po ako, nakisali ako sa any government transactions. Senador po ako. Trabaho lang po ako dito, nagsiservisyo lang po ako sa taong bayan. At hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay ko po. Hindi ko sasayangin tiwalang binigay nyo sa akin. Mas problema tayo ngayon, mas gugulo ang bayan pag inihis nyo po ang katotohanan. Marami pong nag-aantay sa ngayon. Malaman yung katotohanan at matumbok ang may kasalanan at may pananagutan dito sa mga ghost project, dito sa mga flood control projects. Ayan, tama naman mga kababayan na yan. Ang plano kasi nila ngayon na unti-unting ginigiba nila yung mga malalapit sa mga Duterte. Kasi yun talaga yung plano nila dahil kung plano kasi nila kung di makuha nila yung sa presidential slot, ayan, sa 2028, yan gusto nila makuha yung sa vice. Kaya ngayon pa lang pinag-iisipan na po nila yan dahil ayon sa mga balibalita, kumakalat ang mga balita ayan, sa social media na si Senator Bungo raw ay baka siya yung magiging vice president ni Sara Duterte sa 2028. Kaya ngayon pa lang, maaga pa lang, kasi nangangamba na sila yan mga kababayan dahil alam nilang wala silang panama kay Sara sa 2028 sa presidente. Kaya ang ginagawa nila ngayon, kahit hindi nila makuha yung vice dyan, makuha nila yung yung presidente, makukuha nila yung vice. Kasi pagka nagkataon, halimbawa manalo si BP Sara sa pagka-presidente dyan, yan, madali nila yan. Kung makuha nila yung sa vice president, pwede nila i-impeach yan. Ganun yung ganun yung plano nila. Kasi masyado ng sila masyado ng anong tawag diyan? Na sila hindi nila kaya yung lakas at puwersa ni Sara sa pagka-presidente sa 2028. Kasi wala silang pantapat diyan Malakas talaga si Sara kaysa suportado ng taong bayan. Kaya yan yung plano nila na kahit nga si Senator Go hindi naman actually hindi naman siya actually sangkot din sa flood control. Pilit nila hinahanapan ng butas. Napakalinis nung tao yan.
Pero mo naging number 1 senator pa yan. Nasa 27 million yung boto niya, no? Malakas talaga, kaya isip-isip nila baka si Senator Bungo yung magiging vice president ni BP Inday Sara sa 2028. Kaya ngayon pa lang sinisiraan na sigo. Ganun kasi yan yung style dyan. So kaya hinanapan talaga nila ng butas si si Bungo na ngayon pa lang masira na yung karera niya sa politika. Yung problema lang dyan kasi si Senator Bungo, alam naman natin na na talagang malinis yan at hindi yan sangkot sa mga katiwalian. Siya pa nga yung yung Malasakit Center, siya pa nga yung nagtayo dyan at maraming natulungan na mga Pilipino dyan. Malasakit Center, halos kumalat na yan sa buong Pilipinas, kaya talagang malakas din po talaga yan sigo. Kaya lang talaga ngayon ang administrasyon parang na sila desperado na sila kasi nagkampi-kampi na nga sila, di ba? Kampi-kampi na sila sa mga Dilawan, Pinklawan, mga NPA, aktivista. Halos lahat nagsama-sama sila yan, mga kababayan, pero wala pa rin pagdating sa survey. Sobrang lakas pa rin ni BP Sara Duterte. Ayan, take note, wala pang wala pang political party yan na tinatawag. Kasi yun yung mahirap pagka ang isang kandidato ay walang political party. Hindi mo yan pwedeng mautusan o hindi mo yan pwedeng susunod sa iyo kasi wala siyang political party. Talagang sabi pa nga baka mas pa yan sa tatay niya. Yun ang sabi nila. Kaya yung mga kalaban niya sa politika ngayon medyo tagilid na. At ngayon pa lang, malayo pa yung 2028, mahanap na sila ng butas na panira dyan kay Vice President para masira sa taong bayan. Kasi yun talaga yung plano nila. Kaya ngayon, hinahawakan nila sa liig yung mga mga halos lahat ng sangay ng gobyerno. Kahit nga sinasabi na independent, gaya ng Senado, Kongreso, sabi independent daw. Paano maging independent yun? Kontrolado rin ng presidente. Nagpalit ng speaker, matik. Si Marcos, si BBM man yung nagsabi na ganito, sinong tao yung ipapalit dyan. O pagdating sa Senado, na-control din. Kasi pinatalasik si Escudero, pinalit si Soto. So, gano'n na nga yung mangyayari dyan na yan, mga kababayan. Ang panalo lang dyan, para sa part ni BP Inday sa tao, talagang suportado siya ng mga tao kasi ayaw na ng mga tao ng mga kababayan natin ng mga tiwali na opisyal kasi wala nang yung Pilipinas talaga pag ganun lahat ng mga politiko na systematic yung pangungurakot sa gobyerno. Napakahirap yun, walang pagbabago na magaganap sa isang bansa. Ayan, ikaw, anong masasabi mo dito sa video na ating pinanood? Please comment down below. At sa mga bagong pasok dito sa ating channel, ayan, kung maaari, baka naman pwede pakisubscribe ng ating channel at pakihit yung notification bell at para sa updated kayo sa ating mga susunod na video. Ayan, maraming salamat, mga kababayan.